Magre-report po ulit ako sa inyo yung mga kaganapan po sa Senado kasi po yan po ang aking commitment sa inyo. Dinala niyo po ako sa Senado. Therefore, I would like to let you know lahat ng mga nangyayari doon sa Senate at ano pong pinanggagawa ko bilang isang senador po ninyo. Isa po sa napag-usapan at pinaglalaban ko po sa Senado ay yung maipasa na po yung tinatawag na Magna Carta of Seafarers na meron po mga pagtututol. Ngayon pa lamang po ay meron ng mga pagtututol mula sa mga manning agencies na sa palagay ko sila po ay maglalabi para hindi po maipasa to. And I promise you at ako po'y nagbigay ng commitment sa inyo po, lalo sa inyo mga seafarers, ito po'y mapapasa come what may dahil ipaglalaban ko to kung kinakailan ipaglalaban ko to ng patayan. Okay? I mean it. Hindi ako papayag na ito'y maharang dahil meron ilang mga grupo dyan na ayaw maipasa itong Magna Carta of Seafarers dahil sila ay makikinabang. Okay? It's not gonna happen. Under my watch, no. Being the committee chairman ng migrant workers. Nung sa hearing po sa Senado, ipinatawag ko po a few days ago tungkol po sa Magna Carta of Seafarers. Napag-usapan po ito. Kasama po sa dumalo ay si Secretary Tusople at iba pang kawani ng DMW, maging yung OWA. Napag-alaman ko po na this year sometime, baka maban na po ang ating mga seafarers sa European Union. Ibig sabihin, malaking perang mawawala dahil ban na tayo. Bakit? Kasi nga po, hindi tayo sumusunod sa standard na sinet po ng European Maritime Safety Agency. Nag-fail po tayo. Since 2006, they made an inspection and they found out yung mga pagkukulang natin. Nag-issue po sila ng warning. They gave us more than 10 years to comply. And yet, hindi po tayo nagko-comply. 2006, 2010, 2012, 2013, 2014, 2017, 2020. Tuloy-tuloy pong ginagawa inspection. Again, palagi po tayo nag-fail. Until sa ito pong, very recent, nagbigay na po ng warning ang European Union. Malaking pera pong mawawala kapag nangyari ito dahil marami po tayong pinapadalang seafarers o mga seafarers natin na nadidistino dyan sa Europe. Ang Marina, supposed to be, sila po inaunguna rito para to make sure magko-comply po itong ating mga manning agencies. Hindi po, nagdidili-dali ang Marina. Mukhang itong mga taga-Marina, kinakampihan po itong mga manning agencies. Ang gusto po kasi ng European Maritime Safety at European Union ay yung bang we have to keep yung standard natin in par with the international maritime community. Sa ngayon po, hindi. Napakababa ng standard natin. Isa po dyan sa gusto nilang mangyari yung safety po ng barko at ng mga seafarers. Kasama na po dyan, siyempre, yung pong mga eskwelahan at training centers. Bulok po yung ibang mga training centers. Wala na po talaga sa uso, ika nga. Ibig sabihin, it's about time na i-upgrade po yung mga training centers. Pero ito pong Marina, paulit-ulit po nagpapalusot. And then, dumating po yung time, a year or so ago, si former Foreign Affairs Secretary, Teodoro Locsin, napamura na po si Secretary Teodoro Locsin, yung ex-Foreign Affairs Secretary. Hindi po talaga nagko-comply. Ang titigas po ng ulo nitong mga manning agencies. Paulit-ulit na lang po nag-issue ng warning ang ating gobyerno sa Marina. And yet, ang tigas po ng ulo nitong Marina. Kulang na lang po siguro masuhin mo yung mga ulo ng mga ito para sila po ay matauhan na bugok ang ulo nila at sila po ay kikilos. Bakit hindi po sila kikilos? Si PBBM, si Pangulong Bongbong Marcos, pikon na rin po. At gusto malaman ni PBBM, ano bang nangyayari? Bakit hanggang ngayon hindi makapag-comply itong Marina, itong mga manning agencies at anong ginagawa ng Marina? Binigyan na ng warning ang Marina ni Pangulong Bongbong Marcos. Hanggang ngayon, wala pa rin po silang ginagawa. Nung sa hearing po, nagsalita si Secretary Tusople. Roll. Yes, Mr. Chair, I just want to inform you that this was discussed yesterday in the cabinet meeting po. And the President himself po raised his own personal concern that our seafarers would be affected. And he gave very specific instructions po to Marina to address the root causes of the problem and to make sure na hindi lang po dahil sa compliance, dahil sa need na mag-comply sa EMSA, but also to make sure na yung quality of the schools po
is favorable talaga, is relevant to the needs of our seafarers and yung employability po ng mga students. Kami po sa DMW and I think even DFA po, para may unified action po kami in response to the report of EMSA. Yung urgency po is coming from the fact that this may be the final year para tayo ay mag-comply. For the past 10 years po, we have always been failing the EMSA audit report. And the President po wants to make sure na that we will have, or his administration will have, a very concrete response and solutions doon po sa root causes ng problema sa pag-fail po natin. Secretary Tutsople, magandang hapon po ng Department of Migrant Workers. Secretary? Yes, good afternoon, Senator Tulfo. Maraming salamat po sa invitasyon. Ano po ito pong nangyayari ngayon dyan sa Marina? Bakit talagang napakatigas ng ulo ng mga ito at so many years na po ang nakalipas, paulit-ulit na po nagbigay ng warning at alam naman nila na palaging paulit-ulit nag-fail sila sa standards ng European Maritime Safety. Bakit hanggang ngayon po hindi pa sila na-comply? Ano po yung binigyan nilang reason nung magkaroon po kayo ng cabinet meeting at nandun po si Pangulong Marcos? Nag-present po sila nung actually bago pong kaka-appoint yung head ng Marina natin, si Nani Fabia. Nag-present po sila and pinakita nila yung mga na-submit na dokumento nung nakaraan administrasyon noong March 2022 po. So nung nagpe-present po sila, ang sabi naman ni Presidente, okay, these are paper submissions. Parang ang gusto po ni Presidente, ano yung actual na ginagawa para i-address yung mas malalim na mga problema. So ang yarian po and may directive na po sa cabinet na si Secretary Jimmy Bautista ng DOTR kung saan attached agency ang Marina at sa pagtutulungan din po ng DFA, DMW, CHED at Marina ay magsasubmit kay Presidente ng mga specific na po na mga recommendations at concrete actions to be taken. Nagbigay po ba ng deadline si Pangulong BBM tungkol dyan? I think yung submission po namin, hindi po galing kay Presidente yung deadline, but meron pong advisory or notice from the Cabinet, from PMS, na mag-submit po kami by October 3. Ang pagkaalam ko po, si Secretary Bautista already met with yung grupo po nila Doris Magsaysayho para alamin yung sentimiento po ng industry tungkol sa problema na ito. Kasi sila po actually ang nag-raise din ng alarm about this problem with the EMSA audit po, Okay. sir. This is very alarming to me if this is true. Yung pong administrator ng Marina, si Attorney Hernani Fabia, siya raw po ay nagmamayari ng isang kolehiyo, ang Philippine Nautical and Technological College. We're trying to get his side pero hindi na po siya available. Kung totoo po ito, this is conflict of interest. First time ko po siya na kilala doon sa cabinet meeting kasi he reports directly to Secretary Jimmy Bautista. So I really don't know po yung background niya and his qualification. Pinapa-upgrade nga po ng EMPS yung standards ng mga eskwelahan at training center dito sa Pilipinas kasi nga po hindi nga po umaayon yan sa international standard. Ano po? Yes. At time and time again, hindi ho nangyayari yung gustong pinapagawa ng European Union para okay pa rin tayo sa kanila. However, ito po palang si Mr. Fabia, kung totoo, nagmamayari daw po ng Philippine Nautical and Technological College. So pakicheck lang po ito and I will investigate on this. Dahil kapag totoo to, he doesn't deserve to be there sa Marina. Yes, sir. Idagdag ko lang po, sa cabinet meeting, I also informed the President that out of 30,000 annual graduates ng mga maritime schools po natin,
according to the industry po, itong mga ship owners natin and yung mga manning agencies, mga 5,000 lang po yung talagang naka-qualify sa standards na yung pagdating po sa employability. So dapat nga po, isinasala ng mga ito, yan po yung sinabi nga ni dating Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin, na yung mga bulok na eskwelahan, bakit hanggang ngayon bukas pa rin at nag-ooperate pa rin, dapat sarado na yan. At paano natin mapasara itong mga eskwelahan na yan kung ang mismong administrator ng Marina nagmamayari ng mali natin, baka bulok din eskwelahan nito. Ito dapat ang mga sinara noon pa na dahil hindi nagko-comply. How can we make them comply when in fact yung mismong head, kung tama po itong information na tanggap namin, pasimuno sa hindi pagko-comply. If Attorney Hernani Fabia is listening, tinatawagan po namin kayo para kunin ang side tungkol dito, but you keep on declining our invitation. It's up to you, Attorney Fabia, hindi namin kayo pipilitin. However, kung nagbago isip niyo po, tumawag lang po kayo sa amin at kami po ay handa namang i-ere kayo para mabigay po yung inyong side. Okay? Malaki talaga ang papel ng Marina. Kasi dati po, yung role ng pag-check ng standards, pag-set ng standards, was with DOLE. Pero inalis po yun, nilagay sa Marina, and ngayon, nagpasa rin po ng batas na single administration na lang. Ibig sabihin, Marina talaga ang in charge sa STCW standard setting and compliance. Ibinigay sa Marina yung pong pagbibigay ng lisensya, di ba? Dito po sa mga manning recruitment agencies. Now therefore, nagiging friendship na mga ito mga hensya, kaya isa po sila sa mga gumagawa ng paraan na para maharang po itong Magna Carta of Seafarers, at sila po ay more on pro-manning companies na, as opposed to dapat ang kapakanan po ng ating mga OFW, special mga seafarers, ang kanilang inaasikaso. Yung accreditation po, yung pagpapalisensya ng manning agencies is with the DMW. Okay. Yung Marina po ay tungkol sa mga Siemens books, yung setting at monitoring of standards. Sila po ang nagre-recommend sa CHED kung anong maritime schools ang dapat ipasara. And then yung CHED po, dati po yung CHED ang namamahala doon. Nasa kanilang kamay, kapangyarihan para magrekomenda ito pong Marina sa CHED kung sino ang mga agencies na pwedeng ipasara at hindi. Yes po. Okay. Dati po, sir, yung CHED can do that. Nasa under sa kanila talaga yung maritime schools. Pero dahil po single administration na nga, based on the law, yung Marina. So sabi po ni CHED, sa presentation po ni CHED Commissioner, CHED Chair Popoy de Vera sa cabinet, sabi po niya, CHED now acts upon the recommendation of Marina. Oh. And may mga naipasara na daw silang mga ilang schools, but obviously po, kailangan pa sigurong mas marami para compliant. So dati po yung CHED po ang nag-decide yan, which is tama lang kasi pagdating sa higher education, sila po nakakaalam dyan pagdating sa edukasyon. So anong kinalaman po ng Marina pagdating po sa pag-a-assess kung ito po bang mga eskwelahan patungkol sa mga seafarers ay tama o qualified? So ibig sabihin, nasa kamay na po ito ng Marina, wala na po sa CHED. Ang Marina po mag-recommend and then ang CHED mag-a-action. Yes po, sir. Bakit po na-transfer sa Marina? Meron pong batas na pinasa na nag-strengthen po sa Marina, and then meron din pong executive order na pinasa during the time of President Duterte po. May sinasabi si Secretary Teodoro Locsin, kasama nga po nabanggit niya yun, may mga pinasang batas na para yung pong Marina magkaroon po ng malawakang kapangyarihan patungkol po sa mga seafarers, lalo na po yung sa mga eskwelahan kung sila ba ipapasara o hindi sa assessment. Ang sabi po ni Secretary Teodoro Locsin, karamihan daw po kasi sa mga eskwelahan na ito ay pag-aari daw po ng ilang mga government officials, ng ilang mga politiko. Ano pong reaksyon nyo? Maganda po makausap nyo siguro si ang head ng CHED
si Popoy de Vera. Kasi sabi po niya, meron nga daw po siyang naipasara na actually ang may-ari ay public official. I think taga-Kongreso po. Pero naipasara po niya yun. And I don't care. naman po. Ma'am, pag meron po dyan, kahit na sino po may-ari, I don't care whether he's a congressman o politician siya, kung sino pa man siya, let me know. Papasara po natin ang dapat ipasara. Hindi pwede yan. Hindi porket sila politiko na, pwede na sila magwalangya at abusuin na po yung kanilang kapangyarihan para ma-short change po yung ating mga OFWs. Hindi po ako papayag. I'm gonna do everything in my power na harangin po yan. Papasara ang dapat ipasara. Sa tingin ko po, sir, if I may suggest po respectfully, na maganda kung sa next hearing mapatawag nyo rin po yung CHED. Okay. Kasi nakikita ko po na medyo disjointed nga yung response kasi maraming mga ahensya ang involved. And yung si Marina will also have to involve us sa kung ano man yung mga plano nila. So nangyari ma'am, palagi kayo na-exclude ng Marina pag meron silang mga plano, mga due decision na dapat gawin, excluded kayo nila? Hindi kayo sinasama? Doon sa cabinet meeting po, nag-volunteer na kami, no? And si Sec Jimmy na, sa level na po ni Sec Jimmy. Ano pong sabi nila? Sabi ko nga po, nag-usap na po kami ni Sec Jimmy Bautista, mag-Zoom meeting po kami, nakasama ko yung mga stakeholders. Ano pong sabi po ng Marina? Pumayag po sila? I think hindi naman na po sila nag-object. Good. And kasi secretary na po nila yung nagsalita eh. Good. Opo. Okay. Sige, ma'am, magtulungan tayo rito. Hindi po ako papayag na ito pong mga seafarers natin, short change, hindi po nila makukuha yung narapat sa kanila, protection, dahil lamang meron pong ilan dyan, mga nakapwesto, humaharang para tuloy-tuloy ang kanilang kinikita na at the same time, nagiging kawawa naman yung ating mga seafarers. Magtulungan po tayo mga sir. Dito. And maganda po makausap nyo rin yung stakeholders po, Senator, para yung sentimiento din po nila malaman ninyo, sir. Sige po. Ganun pong gagawin namin. Makipag-usap din po kami sa mga seafarers. Now, meron pa po akong dalawang issue. Ang gusto ko rin po sana mangyari, ma'am, sana hindi lang po yung mga seafarers sa barko, sa cargo ships, at saka yung sa cruise ship. Sana ma'am, pati yung mga sa fishing vessels, makasama sana. Ma-include yan sa protection bilang mga seafarers kasi na-out po ata yung mga sa fishing vessels. Tama po yan. Ang tawag po sa kanila mga fishers at madalas po sila yung mga undocumented na yung iba galing Ilocos, galing sa malalayong lugar. Tapos napapadpad po sa Taiwan at doon po napupunta sa laot para mangisda. Pero hindi po dumadaan sa tamang proseso through POEA. Definitely po, ay isa po yan sa titingnan namin sa department. Sa tingin ko po, parang silang equivalent ng mga kasambahay Kaya nga po, kasi ang gusto nito mga mining corporations o mining agencies, exclude daw po ito mga nagtatrabaho sa mga fishing vessels. Para sa akin po, dapat kasama po to yung mga fisher folks o yung mga tao na nagtatrabaho po sa mga fishing vessels. Hindi lamang po yung sa cruise ship o sa cargo vessels, pati po mga ito. Maging po sana itong mga nasa domestic, ma'am? Do you agree? Sa domestic workforce po natin, I think po may lugar naman sa Magna Carta for a category na kaya mo, yan pong ginagawa namin, kinakategorize namin. Isa na naman po. Ito pong nagtatrabaho sa mga oil rigs. Ito po pinag-isipan din po namin, pinag-aaralan na pwede rin isama to kasi yung pong seguridad and safety and yung threat na pwedeng may mangyari sa kanila, katulad din po doon sa mga sumasampa ng barko sa barko, cargo vessels o shipping vessels o cruise ship dahil sila po ay nasa gitna ng dagat, offshore oil rigs. Yun po medyo tricky po yun kasi pwede rin pong sabihin na land-based sila dahil yung oil rig naman po ay nasa patag na Pero ma'am, sila ay nasa dagat at pag nagkaroon ng bagyo, sila po ay tatamaan din, sila po ay malalagay din sa peligro mga buhay nila. Siguro po pag-aaralan namin yan muna, sir. Kaya nga ma'am, pinag-aaralan din po ng aking Legis Group. So yung aking pong grupo, yung aking Legis Group at kayo po
ay pag-uusapan yan. Kasi ma'am, kung titingnan nyo po, yung nasa offshore, sa gitna ng dagat yan, sa laot yan, wala na po kayong makitang isla for so many kilometers. So, nandyan din po yung kanilang peligro, yung buhay nila na kapag nagkaroon ng bagyo na pwedeng mahagip sila, matumba yung kanilang yung struktura at madidisgrasya sila. At meron na po tayong nababalitaan na nagkakaproblema at may namamatay sa mga offshore oil rigs na yan, mga kababayan natin. Pag-aralan po namin ng inyong Legis Group, kami naman po sa aming technical working group, sir, kung ano ang tamang category for our offshore workers. Sige po, sige po. Maraming salamat po, Secretary Toots Ople. Magtulungan po tayo. Ma-achieve po natin to. Like I've been saying, nothing is impossible pag magtulungan po ang lahat ng kawani ng gobyerno. Ang iisipin po natin palagi yung kapakanan po ng ating mga tinatawag na boss. Ito po yung taong bayan. And we will succeed. Sige po. Thank you po. Maraming salamat po. God bless po. Thank you po, Secretary. Habang ako'y nagsasalita, humihirit-hirit pa itong Marina. Pinagpasapasahan ako 3 beses ko pinagpasapasahan itong mga taga-Marina hanggang sa sinupalpal din sila ni Yusek Eduardo de Vega. Ito yung sa Department of Foreign Affairs. Pwede ba natin i-roll yung sinabi ni Yusek de Vega? Senator, tama po kayo kasi since 2006, binababala na tayo ng European Commission. Ang ginagawa natin, diplomasya, pakikiusap. So, dinidelay nila. Palagi na sinasabi, sige, you do this. Pero puro ganun na lang po ngayon, sinabi na, kasi ako po yung dating ambassador sa Brussels, sinabi, this time, hindi na uubre yung delaying tactic. Kasi yung, some of the, of course, may COVID tayo, that was a problem. No? Pero yung, sabi nila, some of the measures na ginagawa natin, puro mga past resolution, past paper, past curriculum, parang mga action plans. What they need is talagang implementation of the action plans in accordance with the findings, no? Kasi baka dati yata umaasa yung Marina na tinutulungan namin po na magkikiusap using diplomacy. Lahat ng mga embassies natin nakikiusap sa mga European counterparts, no? Kaya dinidelay. But this time, seryoso na. Okay, ngayon, pwede pa yung Filipino seafarers sa European vessels kasi hindi pa decertified yung derecognition certificate. Pero once may final decision na, ay hindi na ma-recognize. So, kailangan natin humingi uli ng application or certification of our recognition of our certificates. Matagal na proseso yan, ilang taon yan. So, yun lang, kailangan hindi yung accomplishment yung puro lang here's the paper, this is what we will do. Hindi yung what we will do. Hindi what is being done, what has been done. So, ganoon lang po na hindi naman dadaan to sa diplomacy. Talagang action na po. And we thank you, Senator, for raising this attention. Ms. Presca Lilugo, ayan, pati yung DFA nang gagalaitin na. O sige, hirit ka pa. Wala akong pakialam kung magagali sa akin yung mga manning agencies. In fact, I know this for a fact. Sila po ay kumukuha ng kakampi na para mag-i-issue ng mga press releases for them. Nag-uumpisa na po itong mga kumpanyang ito na magpapalabas ng mga press releases sa social media, sa media, na kumampi sa kanila. Yan po ang tawag dyan ay lobbying. Okay, yan at sinabi ko naman dito noon, expose ko kayo. Kayo po ang mga taga-manning agencies na harangin po itong seafarers, yung Magna Carta of Seafarers. Ilalabi ko, maglalabi din ako. Kaya lang, ilalabi ko sa mga kapwa ko senador kasi pumasa na to sa sa Congress, sa Senate na lang. Maglalabi ako sa mga kapwa ko senador. Papakiusapan ko isa-isa na mapasa to. At mapapasa to. Hanggang yak-yak na lang kayo dyan. Kayo dyan sa Marina, saka kayo dyan sa mga manning companies. Hanggang yak-yak na lang kayo dahil maglabihan tayo. Maglabi kayo kung sinong gusto nyong ilabi dyan sa labas. Ako maglalabi sa mga senador para maipasa to. Ginawa ko to noon, gagawin ko ulit ngayon. And I'll be very consistent. I will make sure and I will do everything in my power na ito pong Magna Carta of Seafarers maipapasa po ito. Dahil ito po ay para sa kapakanan ng mga seafarers. Hindi po para sa kapakanan po ito ng mga korporasyon o kumpanya na nagpakasasa sa pawis, hirap, dugo ng mga seafarers. Hindi po. Para sa mga seafarers po ito. Ang mga mag-object dito, pasensyahan na lang, walang personalan, trabaho lang. And again, I'm just walking the talk. Ipinangako ko to nung panahon po ng eleksyon. Nangako po ako sa mga seafarers, nangako po ako sa mga OFWs na babantayan ko po ang kapakanan nila. Masiguro na sila ay palaging kinakampihan ko
pagdating sa Senado, and I am walking the talk. Nandito na po ako sa Senado, niluklok niyo po ako, then I'm just doing what I'm supposed to do base po sa aking pinangako nung panahon ng kumpanya at hindi po ako bibitaw dyan. At dahil dito, marami akong mga kaaway ng mga taga-manning agencies, so be it. I don't care. Okay? Maliwanag. Maraming salamat po. Pasintabi lang po doon sa mga politiko, pareho tayong politiko, mga sir, mga ma'am, wala akong patatamaan kasi wala naman akong alam kung sino sila. Kung kayo po ay mga politiko, kapwa ko politiko, at meron po kayong interest dito, sorry na lang po. Ang request ko po sa inyo, baka pwede ho, bumitaw na lang muna kayo para hindi ho tayo magkabanggaan. Baka pwedeng bumitaw na kayo, ipasa nyo na lang po yan o ibenta nyo na lang, wala na kayong interest. Dahil kapag hindi, there's that possibility baka magkabanggaan po tayo, magkasakitan po tayo, magkahiyaan po tayo. I'm just doing my job. Sana po maintindihan niyo po ako. At doon sa mga government officials, kahit na gaano pa kataas ang inyong posisyon, sinasabihan ko na po kayo, nakikiusap po ako. Nakikiusap ako sa inyo. Bumitaw na po kayo. Ibenta nyo na po yung mga eskwelahan na yan. Ibenta nyo na po, wag na kayo makialam. Dahil talagang, pag hindi nyo po ginawa yan, magbabanggaan po tayo. Totoo yan. Kasi I promise na talagang gagawin ko lahat na para mapasa tong Magna Carta of Seafarers. Now, sa kagustuhan ko itong maipasa, nandiyan po kayo nagmamayari po kayo ng mga eskwelahan na sinasabi nga po ng European Union, sinasabi po ng European Maritime Safety Agency na fail at isa yun sa mga eskwelahan nyo, tayo po ay magkakasamaan lamang ng loob para wag na po mangyari yan, bumitaw na po kayo. Ang tawag po yan, magda-divest na po kayo. Ibenta nyo na po yan or isara nyo na po yung mga eskwelahan na yan. Ibang negosyo na lang po, wag na po dito sa mga seafarers na nasa-short change. Okay? Maraming salamat po. Mabuhay tayo mga Pilipino. Mabuhay ang ating mga OFWs. Ako po'y sumasaludo sa ating mga OFWs.